Lagi ako may nare-receive na messages galing OFW saying na excited na sila umuwi ng Pilipinas for good, na-inspire sila sa story ko so nagpaplano na din sila umuwi. And every time makaka-receive ako ng ganitong message, deep inside na-excite din ako for them kasi alam ko yung pakiramdam na ang tagal mo nagtrabaho sa ibang bansa. And hindi talaga siya ganun kadali kasi malungkot siya. So kapag finally alam mo na uuwi ka ng Pilipinas, hindi lang para magbakasyon, kundi as in umuwi for good, nakaka-excite naman talaga. Pero along with these excited messages, may mga nagsasabi din na gusto na nilang umuwi for good, pero hindi nila alam kung paano. Hindi nila alam kung saan magsisimula. And I get it kasi hindi ganun kadali maging balikbayan. Hindi lang kasi basta plane ticket yung kailangan mo i-prepare madami pa. Dahil yung pag-uwi mo ng Pilipinas for good, para kang magsisimula ulit ng buhay dito. And as someone na balikbayan, I can definitely say na yes, exciting umuwi ng Pilipinas. Pero may mga times talaga na emotional din siya, expensive, at minsan overwhelming. So before you book that one-way ticket pauwi ng Pilipinas for good, I wanna share with you a few things na I genuinely think every OFW should prepare bago umuwi ng Pilipinas for good. If you're new here, my name is Jane. I am a balikbayan who worked abroad for many years. I used to work in Malta and now I have been living here in Manila for a year. Since moving back, I've been documenting my life here in Manila as a balikbayan. I shared a few of my experiences sa TikTok, Instagram, and dito sa YouTube. And I'm sharing this hoping na makatulong yung experience ko para mas maging smooth yung transition ninyo from working as an OFW to a balikbayan. First things first, you need to know and understand why you're coming home. This sounds simple pero ito yung pinaka-importante na step dito sa guide na to. Dahil importante na malaman ninyo kung bakit kayo uuwi ng Pilipinas. Bukod kasi sa syempre gusto ninyo makita yung pamilya ninyo, maraming pwedeng maging dahilan kung bakit tayo uuwi. Pwedeng dahil sa retirement, burnout, losing your job, namimiss mo lang ba ang pamilya mo, or finally, ready ka na umuwi ng Pilipinas financially, for good. Wala namang right or wrong answer dito sa question na to kasi magkakaiba naman talaga tayo ng dahilan. Pero importante kasi na masagot mo siya kasi it will help you make better decisions later on. Kasi nakadepende din dun sa answer mo kung ano yung magiging priorities mo pag uwi mo dito sa Pilipinas. For example, magkaiba ang priorities ng uuwi para mag-retire dun sa uuwi dahil na homesick or na burnout. Iba rin yung priorities mo kapag gusto mo nang umuwi dahil nakahanap ka ng trabaho remotely, tapos pwede mo na ituloy dito sa Pilipinas yung trabaho mo abroad. Mas maganda kung alam natin yung sagot dito sa tanong na to kasi it will help shape almost every decision after that. So kumbaga yun yung magiging anchor mo para sa mga desisyon na mangyayari later on. Dahil kapag alam mo yung sagot dito sa tanong na to, mas madali mo na rin masasagot kung saan ba ako titira, saan ako kukuha ng income ko, magkano ba talaga kailangan ko pa uwi, magkano ipon na dapat meron ako. May mga Pilipino na umuwi sila ng Pilipinas for good base sa kung ano yung pakiramdam nila nung nagbakasyon sila dito sa Pilipinas. Here's an example, umuwi ka ng Pilipinas for 2 to 3 weeks para i-celebrate yung birthday ng kamag-anak mo. And then, syempre, puno ng celebration yung 2 to 3 weeks na yon. So, pakiramdam mo, ang saya pala ulit dito sa Pilipinas. Kaya ko na siguro umuwi for good. Kasi gusto ko yung ganito, araw-araw ko nakikita yung pamilya ko, araw-araw ko sila kasama. Pero ang hindi kasi natin na-realize, sobrang magkaiba yung bakasyon mode sa day-to-day life mo dito sa Pinas. Kasi kapag nakabakasyon ka, syempre hindi mo iniisip yung traffic, hindi mo iniisip yung trabaho, yung renta, yung bills, kasi puro enjoyment lang yung focus mo. Pero pag nag-for good ka na dito sa Pilipinas, ibang usapan na yun kasi involved na yung mga bayarin. Kasama na dyan yung saan ka ba kukuha ng pang-araw-araw mo, magkano yung magagastos mo in a month. Meron pa mga errands na kailangan intindihin, tapos government paperwork. Ang point lang natin dito is not to make permanent decisions based on your temporary feelings. Number 2, don't just plan your flight, plan your income. Lalo na kapag hindi pa naman tayo pa-retire or hindi natin madadala yung trabaho natin abroad, pauwi dito sa Pilipinas. Kasi kung gano'n ang sitwasyon, we have to consider the fact na titigil yung salary natin pero yung bills natin hindi. And mas mahirap yon kapag may nakaasa sa atin na pamilya. Gawin natin yung desisyon na yon kapag napag-isipan na talaga natin siyang mabuti. Many balikbayans kasi underestimate how long it takes to settle in. Yung iba umuwi, mag-freelance na lang daw, mag-VA, mag-affiliate. And yes, possible naman talaga tong mga options na to. Pero it takes a while kasi bago ka makakuha ng stable na income galing dito sa mga options na to. Hindi siya mangyayari in just 1 month. I think ang pinakamagandang way for you to assess kung kaya mo ba is ask yourself, if hindi ako sumahod ng 3 to 6 months pagkadating ko sa Pilipinas, kaya ko ba? Kaya ba ng ipon ko?
kaya ba ng emergency fund? Kasi real talk lang, if income is your biggest problem pag uwi mo dito sa Pilipinas, there's a possibility na mahirapan ka magstay dito long term. And may possibility din na bumalik tayo sa abroad. This is especially true kapag uuwi ka ng Pinas tapos magsistay ka sa mga major cities like Cebu or Manila or Davao. Mahal ang cost of living dito sa mga cities na to. And marami kasing OFW, minsan kahit mga foreigner, iniisip nila na pagdating nila dito sa Pilipinas, they will spend less kasi mas mura yung cost of living. Pero sa totoo lang, hindi rin naman ganun kalayo yung presyo, guys. As someone na nakatira sa Maynila, believe me, kapag nakita mo na yung bills mo, yung groceries mo, yung pang-araw-araw mong gastos, hindi rin naman nagkakalayo yung presyuhan. And I'm not saying these things para takutin kayo na wag na lang pala umuwi, ang dami palang problema. Hindi po ganun. I just want you to be more prepared financially, emotionally, and mentally. Another thing na kailangan nating pag-adjustan is yung hindi na tayo kumikita ng foreign currency. Minsan kasi hindi rin natin napapansin kagad na mahal din pala yung gastusin dito sa Pilipinas dahil nasanay tayo sa ibang currency. So pag kino-convert natin, feeling natin ang mura. Pero in reality, kapag you're earning in peso na, mahal siya. Hindi siya ganoon kamura, guys. That's why kapag meron akong one-on-one session sa mga OFW or may meeting ako with them, I always tell them not just to prepare for the move. You have to prepare for the income transition. Kasi feeling ko mas mahirap talaga yun, lalo na kung nasanay ka sa euros or USD. Ideally, kahit na umuwi na tayo dito sa Pilipinas for good, stable pa rin yung income natin. That way, ma-enjoy natin yung pag-uwi. Hindi tayo mag-worry kung saan natin kukunin yung panggastos next month, paano yung mga sinusuportahan natin. And that's actually one of the reasons why I created this guide. Over the past year, I received a lot of messages from OFWs asking kung ano yung kailangan nilang i-prepare, paano ako nakauwi dito sa Pilipinas. And after answering the same questions over and over again, na-realize ko na pare-pareho lang naman yung sagot ko sa kanila. Basically, ito yung guide na sana meron ako nung pauwi pa lang ako ng Pilipinas. Kasi siguro hindi ako ganun ka nag-struggle financially kung meron ako nito. Anyhow, if you're interested, ililink ko siya sa description box below. Next is to rent first if you're unsure. Unless you're 100% sure kung saan mo gustong tumira dito sa Pilipinas or kung may titirhan ka na kamag-anak or kakilala, I highly recommend na mag-rent ka muna. Kasi renting gives you flexibility. You get to experience the neighborhood, you understand the commute, makikita mo kung ano yung daily routine mo. In short, a few months of renting can save you years of regret. Kasi believe it or not, may mga kabayan tayo na pagbalik dito sa Pilipinas, super excited, super happy na nakabalik na for good. Pero after a few months, kapag nawala na yung honeymoon phase, mas gugustuhin pa rin talaga nila na bumalik sa abroad. So if there's a tendency na ganun ka, mas makakatipid ka di hamak ng malaking halaga kung magre-rent ka muna. Right now, 1 year na ako dito sa Maynila at nagre-rent pa rin ako. And I have no regrets kasi fickle-minded ako. And kahit na trentahin na ako, minsan iniisip ko pa din kung gusto ko ba talagang dito magstay for good. Next year, first year will probably cost more than you think. Sana nalaman ko 'to bago pa ako umuwi ng Pilipinas kasi marami nga palang room for error kapag uuwi ka ulit dito. Dahil siyempre kahit na na-miss natin 'tong bansa na 'to, marami nang nagbago din sa kanya. And one of my mistakes nung nagba-budget ako na umuwi ng Pilipinas, ang pinagplanuhan ko lang is yung mga obvious na expenses. Yung plane ticket, yung balikbayan box, yung deposit at advance dito sa condo. Pero bukod kasi doon, madami pang gastusin ang hindi natin na-anticipate pag uwi ng Pilipinas. Kasama na dyan kung bibili ka pa ng furniture pagdating mo dito, magpapakabit ka ng internet na may kamahalan, appliances, healthcare, government paperwork. Bukod dyan, syempre yung mga gastos pa na hindi mo rin talaga maplano. For example, mga celebrations, gatherings, na yes, hindi naman bad to mga to kasi yun nga yung goal ng pag-uwi mo, di ba? Mag-reconnect ka ulit sa roots mo, sa mga kaibigan mo dati. Pero we also have to keep in mind na hindi lang siya bastang gagawin natin pag-uwi natin. May kasama laging gastos, ito mga bagay na to. So dapat prepare din tayo financially para sa kanila. That's why I also recommend na pag-uwi mo dito sa Pilipinas, dapat meron kang dalawang fund. Yung first is yung sinking fund mo. Ang sinking fund po is money you intentionally set aside for expenses that you know are coming. In short, ito yung mga nabanggit natin kanina, yung mga expected expenses mo. The second fund na dapat meron ka is emergency fund. Ito naman is yung money that you don't plan to touch unless something unexpected happens. Like for example, medical emergency or hindi ka kagad makapagsimula sa trabaho mo. So ideally, meron tayo dapat nitong dalawang funds na to para hindi tayo mabigla sa mga bayarin pag uwi natin sa Pilipinas kasi meron tayo para dun sa mga expected expenses tapos meron pa tayo sa unexpected ones. Next is to prepare for reverse culture shock.
This really surprised me the most kasi hindi ko ina-expect na magkakaroon ako ng reverse culture shock. Kasi every 2 years naman, nagbabakasyon ako dito sa Pilipinas. So, nung umuwi ako for good, nagulat ako na meron akong reverse culture shock. Kasi nga naman pala, pag alis mo ng Pilipinas, hindi naman nagstay lahat ng bagay para sa pagbalik mo, di ba? Nagbago rin sila kasabay mo. So, yung mga kamag-anak mo at kaibigan mo, iba na yung priorities nila ngayon. Yung iba sa kanila lumipat na ng city or nagpamilya na. Yung daily routine na nakasanayan mo dati, hindi na ganun. And the biggest surprise out of all of these things is ikaw din mismo nagbago. So minsan, parang hindi mo na ma-fit in yung sarili mo dun sa environment na kinalakihan mo dito sa Maynila or dito sa Pilipinas. Tapos the way you think about time, about work, about personal space, iba na din siya kasi iba yung environment na kanasanayan mo nung nasa ibang bansa ka. And hindi naman ibig sabihin no, na nagbago ka na, hindi ka na bagay umuwi ulit dito sa Pilipinas. Kailangan mo lang bigyan yung sarili mo ng grace and time para makapag-adjust. If there's one thing lang na I hope OFWs don't leave behind kapag umuwi sila ng Pilipinas for good is yung good habits na na-pick up nila sa ibang bansa. Marami kasing OFWs na mas nagiging disiplinado pag nakatira sa ibang bansa. So sana kung ano yung mga nakasanayan natin sa ibang bansa, ituloy pa rin natin dito, di ba? Kung nasanay tayo na mag-segregate ng basura sa ibang bansa, ituloy natin dito. Kung nasanay tayo sa clean as you go sa mga restaurant, ituloy din natin dito. Kung nasanay tayo na tumawid sa tamang tawiran, dito rin sana. Kasi minsan pagbalik natin dito sa Pilipinas, parang yung mindset natin back to regular programming na rin. Kasi iniisip natin, ganito naman talaga sa Pilipinas eh. So, mag-adjust na rin lang tayo bilang balikbayan. Hindi natin mababago yung sistema ng Pilipinas overnight kasi medyo malaki yung problem natin. Pero we can control how we show up every single day. And I honestly think na one of the best things we can bring home isn't just our savings. Hindi lang foreign currency yung mako-contribute natin dito sa Pilipinas. It's the discipline and work ethics na marami sa atin natutunan habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Para pag nakita ka ng mga kakilala mo dati, ma-realize nila na, uy, pang first world na yung discipline at work ethics niya. Ibang klaseng glow up yun. And lastly is to accept that your new life won't look like your old one. Marami sa atin na kapag umuwi ng Pinas, tinatry natin i-recreate kung ano yung nakasanayan natin na buhay sa ibang bansa. Pero we have to consider then the fact na this is a new chapter, hindi siya continuation sa kung ano yung buhay natin sa ibang bansa. There will always be things you will miss. Maybe it's efficiency. Maybe it's systems working, better public transportation. Kasi to be honest, yun yung mga bagay talaga na namimiss ko sa ibang bansa. And yun yung mga bagay na give up natin. Pero syempre, madami din naman tayong nag-gain sa pagbalik dito sa Pilipinas. Mas malapit ka na sa friends and loved ones mo, makaka-attend ka na ng mga celebrations nila or milestones nila. Pwede ka na makimerienda at makipagkwentuhan sa kanila anytime you want. Hindi ka na mahihirapan para sa pagkain kasi available na lahat ng ingredients na kailangan mo. Yun yung mga pros and cons na kailangan nating isipin. And some days talaga, darating yung point na mako-compare mo yung buhay mo dito at sa ibang bansa. Tapos mapapaisip ka kung tama ba yung desisyon na ginawa mo. And that is why dapat alam mo kung bakit ka umuwi ng Pilipinas. Babalik tayo dun sa number 1. Know your reason kung bakit ka bumalik for good. Kasi yun yung magiging anchor mo kapag may mga times na parang nagdadalawang isip ka kung tama ba na umuwi ka. Instead of comparing your life sa ibang bansa at kumpara mo sa buhay mo dito sa Pilipinas, give yourself permission to build new routines. That way, mas madali para sa'yo na maintindihan na this is a new chapter and not a continuation of your OFW1. If you're planning to move back home for good or andito ka na sa Pilipinas at medyo lost ka sa transition phase mo, I created a balikbayan guide for you. If you want to access it, I will link it in the description box below. And if you want more videos similar to this one, I have more in my channel. You can start by watching this video. That's it for today. Ciao!